At ngayon nga pong tuwing Agosto, idinaraos po natin ang buwan ng wikang pambansa upang mapalaganap po ang kamalayan sa pagdiriwang at kahalagahan ng wikang Filipino. At taon-taon po nagbabago po ang tema at mga aktibidad sa pagdiriwang na ito. Kaya naman ngayong umaga makakapanayan po natin si Dr. Arthur Casanova, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino para alamin ang kahalagahan at kultura ng ating wika ngayong buwan ng wikang pambansa. Magandang umaga po, Doc, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Isang magandang umaga rin po sa inyo. Good morning po, sir. Alright, ano po ba ang tema po ng pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon? Ang tema po ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2024 ay Filipino, wikang mapagpalaya. Okay. Ano po kaya ang kumbaga relevance nitong team na ito? Papaano po makakapagpalaya ang ating wikang Filipino, sir? Ang wika po ay dinamiko at ito po ay makapangyarihan at ginagamit po ang wika sa pakikipagtalastasan o komunikasyon. At ang ating pong wikang pambansa ay isang intelektualisadong wika. Ang ibig pong sabihin, ito po ay may kakayahan magamit sa mga pang-intelektual na mga usapin at mga okasyon na katulad po ng pagtuturo ng mga asignatura sa akademya. Ganon din po ang paggamit ng ating wikang pambansa sa mga seminar, workshop, konferensya, forum at iba pa pong mga talakayan na pwede pong magamit ang wika upang matukoy natin ang ilang mga kabatiran at kaalaman na may kinalaman po sa mas malalim na pag-unawa natin sa isang paksa. Naiintindihan natin kasi na ang usually kapag ating siniselebra ang buwan ng wika ay madalas itong ginagawa sa iba't ibang mga paaralan, universidad. Pero on a larger perspective, Doc, paano po natin mas naibibigay yung kahalagahan ng pagdiriwang nito sa lahat ng mamayang Pilipino, hindi lamang doon sa apat na sulok ng silid-aralan? Alam niyo, ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2024 ay hindi lamang po yan na pinagdiriwang sa mga paaralan. Ito po ay pambansa ang lawak nito at inaasahan po natin na ang lahat po ng mga ahensyang pampamalaan ay makikisa po sa pagdiriwang ng ating buwan ng wikang pambansa 2024. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay may iba't ibang sentro ng wika at kultura sa ating bansa. Ang mga ito po ay mahigit na 34 at nakabase po sa iba't ibang state colleges and universities at ang mga sentro ng wika at kultura sa mga kolehiyo at universidad ay inaasahan na magsasakatuparan na ho ng tinatawag na tertulyang pangwika. Dito sa tertulyang pangwika, malaya po ang iba't ibang sentro ng wika at kultura na magtanghal, magsakatuparan ng mga gawain upang maisulong po ang ating wikang pambansang Pilipino. Okay. At meron po tayong mga programa sa loob ng isang buwan na may nag-uugnay din po, hindi lamang sa mga mag-aaral sa silid-aralan, kung hindi ito po ay mga patimpalak na bukas po sa lahat ng mamamayang Pilipino. At para po sa buwan ng wikang pambansa 2024, may patimpalak po tayo na tinatawag na Dangal ng Wika. Ito po ay para sa mga individual at samahan na nakapag-ambag po ng malaki sa paglinang ng ating wikang pambansa. Ganon din po ang kampiyon ng wika. Ito po ay parangal sa mga individual at samahan na nakapag-ambag sa paglinang naman ng mga katutubong wika sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. May patimpalak po tayo hinggil sa pagsulat ng dulang. Dalawa po yan. Una ay pagsulat ng dramatikong monologo. Ikalawa ay pagsulat ng tandem o duo. Meron din po tayong patimpalak na sanaysay ng taon. At yan po ay ang mga timpalak pong itong aking nabanggit ay binuksan po to ng mga
bandang Enero, Pebrero at nagtapos na nga po at nagkaroon na po ng mga deliberasyon sa mga mananalo at ito po ay i-anunsyo sa isang gabi ng parangal na gaganapin po sa ika-19 ng Agosto. Bukod pa po dyan, meron po kaming libreng seminar na webinar na linggo-linggo po pong gaganapin at kami po ay anyaya ng mga lecturer po na talagang mga dalubhasa sa larang ng wika, kultura at panitikan at iyan po ay libre at lahat po ay pwedeng sumali sa seminar workshop na yan at tiyak po na marami pong may ambag ang ating mga lecturer sa kanilang mga usapin at mga paksain na nauugnay po sa ating temang Filipino wikang mapagpalaya. Talagang na. At ito pong ating pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ay nauugnay po ito sa isang kautusan ng 1041 na ito po ay nagsimula noong panahon ng ating Pangulong Fidel Ramos noong 1997 kasi bago po ang 1997 ang pagdiriwang ng wika ay ginaganap lamang sa loob ng isang linggo. Kaya simula noong 1997 hanggang ngayon ay isang buwan na po ang pagdiriwang ng wikang pambansa nang sa ganoon ay mas matagal po ang ating pagdiriwang, mas madinang pa natin, maitaguyod natin ang pagpapalaganap ng ating wikang pambansang Pilipino. Na talagang napakaraming aktibidad para sa buwan ng wika. Pero eto po, Dr. Casanova, ano po ang may papayo naman ninyo sa mga kabataan tungkol po sa pagpapahalaga at paggamit po ng wikang Filipino? Ang mapapayo ko lang po sa mga kabataan ay huwag nilang kalimutan ang kanilang katutubong wika. Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay meron tayong mga katutubong wika na pinahahalagahan din ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Bahagi ng mandato ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang manaliksik, magsagawa ng mga pag-aaral tungo po sa pagpapalaganap at preserbasyon ng mga katutubong wika sa ating bansa bukod pa po sa ating wikang pambansang Pilipino. Kung kaya inaasahan po na ang mga bawat mamamayang Pilipino, bawat mga kabataan, kabahagi ang kabataan ay pahalagahan nila ang kanilang mga katutubong wika. Kung ikaw ay Cebuano, ay gamitin mo ang wikang Cebuano bukod sa wikang Pilipino. Kung ikaw ay Ilocano, Bicol, ikaw ay Pangasinan, ikaw ay Kapampangan, ikaw ay Hiligaynon, ikaw ay Maranao, Maguindanao, ay pagmalaki po ninyo ang inyong katutubong wika dahil ang inyong pong katutubong wika ay bahagi ng tinatawag nating wikang pambansang Filipino. Noong 1987, nagkaroon po tayo ng bagong saligang batas at ang ating pong wikang pambansa na dati tinatawag na Pilipino na batay po sa wikang Tagalog ay naiba na po. Kaya itong 1987, ang ating wikang pambansa ay Filipino na nagsisimula sa letrang F ang baybay. At dito po ay nagsimula yung tinatawag nating lumawak na po ang kahulugan ng ating wikang pambansang Pilipino. Nagkaroon na ho ng tinatawag nating inclusivity. Sa ating bagong alpabeto sa wikang pambansang Pilipino, meron na ho tayong 28 titik. Hindi tulad ng unang panahon na ang wikang pambansa ay nababatay sa Tagalog lamang. Ang ating wikang pambansang Filipino ay meron na hong 28 titik. 5 po rito ay patinig at 23 ay katinig. Yung mga dinagdag ng 8 bagong katinig po ay galing po sa iba't ibang mga wika sa ating bansa. At alam niyo po, meron tayong 135 wika sa ating bansa. At ang mga ito ay kaagapay po ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa pagpapalinang, pagpapaunlad at preserbasyon ng ating wikang pambansa. Nililinang po natin, napakamalaman, no? Yung balikan, yung patinig, yung katinig, at syempre yung ibalitaan mo na sa iba't ibang katutubong wika. Kaya sasabihin po natin ang ating wikang pambansa ay hindi lamang Tagalog, kundi ito po ay sakop nito ngayon ang sambayanang Pilipino sapagkat
nililinang natin ang mga bokabularyo buhat din po sa iba't ibang mga katutubong wika. Thank you very much po Dr. Arthur Casanova sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa amin patungkol na rin po sa selebrasyon ng Buwan ng Wikang Filipino. Marami pong salamat, Dr. Arthur Casanova. Isang malaking karangalan po ang ako ay ma-interview ng inyong programa. Maraming salamat din po. Thank you so much, Doc.